Ang mga eskwelahan, lalo na kapag gabi na, ay may kakaibang epekto sa tao. Ang mga lugar na puno ng ingay, tawanan, at kasiyahan tuwing umaga ay nagbabago kapag dumilim na. Parang nabubuhay ang mga anino sa pasilyo at ang katahimikan ay nagiging bigat na parang may nagmamasid sa'yo sa likod ng bawat pinto. Ito ang nangyari sa isang estudyante. Tawagin na lang natin sa pangalang Ana. Nangyari ito noong Teacher's Day preparations sa kanilang paaralan. Noong araw na yon, nagpaiwan sila sa school kasama ang ilang kaklase para ayusin ang mga dekorasyon sa event. Mahirap at nakakapagod ang trabaho, pero enjoy din naman sila dahil nakakapagkwentuhan habang may ginagawa. Ngunit habang papalapit ang gabi, unti-unti nang naramdaman ni Ana na parang nagbabago ang paligid. Ang saya ng umaga ay unti-unting napapalitan ng kakaibang lamig at katahimikan. Pagkatapos nilang magligpit ng gamit, nagpasya ang tatlo nilang kasama na maunang umuwi dahil hinahanap na sila sa bahay. Naiwan si Ana at 4 pang kaklase. Alam nila na wala ng ibang tao sa gusali maliban sa kanila. Bandang 6:00 na yon ng gabi at kahit pa may ilaw sa hallway, para bang mas madilim pa rin ang bawat sulok ng paaralan. Habang papalabas na sila ng classroom, biglang sinabi ni Ana na kailangan niyang mag-CR. Sarado na ang ibang CR sa upper floors at naiilang siyang pumuntang mag-isa kaya humingi siya ng kasama. Isa sa mga kaklase niya ang pumayag na samahan siya pababa sa unang palapag ng gusali kung saan naroon ang luma at bihirang ginagamit na restroom. Pagdating nila doon, bumungad sa kanila ang lumang banyo na tila hindi na nasisilip ng araw. Ang mga tiles ay may mga bakas na ng panahon at ang fluorescent light sa kisame ay pumipitik-pitik, parang hirap nang magbigay ng liwanag. Pumasok si Ana sa isang cubicle habang ang kasama niya ay naiwan sa harap ng salamin. Habang nasa loob ng cubicle si Ana, hindi niya naiwasang mapansin ang napakatahimik na paligid. Ang tanging naririnig lang niya ay ang mahina niyang paghinga at ang mahinang ugong ng ilaw sa kisame ng CR. Maya-maya, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa cubicle sa tabi niya. Parang may nahulog na bagay. Malinaw na malinaw niyang narinig ito. Napatigil si Ana. Naisip niya, baka yung kasama niya lang nag-CR din. Pinakinggan niyang mabuti kung may kasunod pa yung tunog. Pero pagkatapos ng kalabog, bumalik ang nakakabinging katahimikan. Sinubukan niya ring tawagin ang kasama niya sa labas, pero wala siyang narinig na tugon. Habang nasa loob pa rin siya ng cubicle, naramdaman ni Ana na parang may nagbago sa hangin sa loob ng restroom. Parang bumigat ang paligid at ang malamig na hangin ay tila dumadaan sa batok niya. Pinaninindigan din siya ng balahibo. Nang silipin niya yung ibaba ng cubicle, nakita niyang may paa sa kabila. Maputla ito
at walang suot na sapatos. At parang nakaharap sa maling direksyon. Hindi ito ordinaryong paa. May kung anong kakaibang aura na sumisingaw mula dito. Parang hindi ito sa isang taong buhay. Nanginginig na sa takot si Ana, pero pinilit niya pa rin na huwag gumawa ng ingay. Lumabas siya ng cubicle ng dahan-dahan at iniisip niya na baka ang nakikita niya ay gawa lamang ng imahinasyon niya, dulot ng pagod. Pero sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya. Parang hindi siya nag-iisa sa loob ng restroom. Paglabas niya ng restroom, nakita niya ang kasama niyang kaklase na kalmado lang na nakatayo sa labas. Hinihintay siya. Pero ang sinabi nito sa kanya ang tuluyang nagpatayo ng balahibo niya. Ilang minuto bago pa siya lumabas ng restroom, nauna na palang lumabas ang kasama niya rito. Ayon dito, parang may naramdaman itong kakaiba sa loob ng banyo. Kaya nagmamadali siyang lumabas at hinintay na lamang si Ana. Kung ganon, sino ang nasa kabilang cubicle? Sino ang nakita niyang nakatayo doon at sino ang nagdulot ng kalabog? Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ulit bumalik si Ana sa restroom na yon. Pero ang kwento ay hindi natapos sa kanya. Marami pang estudyante ang nagsasabi na may nakikita silang kakaiba sa lugar na yon. Isang anino sa salamin, mga yapak na walang may-ari, o isang batang babae na nakasuot ng puti at nakatayo sa gilid ng cubicle. Sabi nila, ito ang espiritu ng isang batang babae na minsang na-trap at namatay sa restroom na yon. Ngayon, tuwing dumadaan si Ana sa pasilyo patungo sa lumang banyo, nararamdaman niya pa rin ang bigat ng tingin mula sa loob. Parang may nagmamasid, naghihintay ng susunod na magkabaling pumasok mag-isa. Minsan ang mga lugar na pamilyar sa atin ay nagiging tahanan ng mga alaala ng trahedya. At kung minsan, ang mga alaala ay hindi lamang nananatili, nagpaparamdam sila.